Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino may be freed from greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, untop alas 7. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao, at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsalang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod ta sa alas 8 ang takna sa Kabuntagon. Niining adlaw nga Biyernes, katapusang adlaw ron sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Sa magyapos na andan mga kaigsunan, kita nang hinaot nga ang tanan nga nagpaminaw, nagtanaw nining atong programa. Punta ang tanan anaa sa kahimsog sa panglawas. O banay ko ninyo mga amigag, mga amigo, atong ihatod diha kaninyo mga labing wahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod, mga balita sa paugnat sa kusog, sa showbiz ug sa labing wahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayo nga Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyo sab nga mabati pinagi sa to ang partner station nga nakahook up nato karong buntaga mga igsoon. Naka-live ta pinagi sa 95.3
DYAJ One Heart Radio. Ug makita, mabati ta tibo o kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headlines. Headline sa ato mga balita karong adlaw. Nagkadaiyang lugar sa Cebu City gibaha kaghapong adlaw. Naglandslide didto sa Pitos. Napo nang namatay sa dinggi sa Cebu City ug ang kaso misaka na ngadto sa 1298. 5 kagingong drug watch list personalities na dakpan sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Consolacion. 18 anyos nga estudyante gidakop human kini mihulga og piki nga bomb threat aron makansela ang klase. Sa kauluhan, Metro Manila Development Authority mibutyag nga dunay nagsabotahe sa mga drainage aron magbaha ang Metro Manila. Sa gawa sa nasod, Estados Unidos mihatag og hangtod 58.62 bilyones dolyares nga kontrata alang paghimo og mga Patriot missiles. Sa sports, Team Falcon PH nakasulod na sa MSC semifinals atol sa Esports World Cup. Sa showbiz, it's showtime gipatawag sa MTRCB. Mao kadto ato ang headlines. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa atong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. Atong oras alas 7:06 na sa kabuntagon ug karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Bana gidakop human masakpan nga nakig-ismiringhoy sa kabit didto sa Hotel Cebu City. Katawa mas dungkinon sa ismiringhoy. Gidakop sa Guadalupe Police Station ang usa ka 32 anyos nga lalaki human giingong nasakpan
Uban sa usa ka babay sud sa usa ka hotel dito sa Happy Valley Road, corner V Rama Avenue ning Dakbayan sa Sugbo. Ang lalaki gitago lang sa pangan nga si alias Marque, samtang ang babae gitago sab sa pangan nga alias Talin, 29 anyos. Suma sa kapulisan, ang legal nga asawa sa lalaki nga si alias Mariel, mao'y nangayo og tabang human matud pa, nasubay ang lokasyon sa iyahang bana. May responde dayon ang mga pulis og sa ilahang pag-abot, naabtan ang duha sulod sa usa ka kwarto sa hotel. Matud pa sa kapulisan, wa matino kung aduna bay nasakpan kung nasakpan bagyod nga nagbuhat og milagro ang duha. Apan gidala gihapon sila sa istasyon alang sa hustong dokumentasyon ug pagproseso sa mga kaso. Gingong giandam batok sa bana ang kasong paglapas sa Republic Act number 9262 o ang violence against women and their children con VAUSI ug concubinage, samtang concubinage usab ang giingong kasong atubangon sa suspitsado. Nakadayang lugar sa Dakbayan sa Sugbo gibaha. Landslide gikataho dito sa Barangay Pitos. Ubay-ubay nga mga lugar sa Cebu City ang gibahaan human sa kusog nga pag-uwan kaghapong adlaw. Suma sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, pinagi kang Councilor Dave Tumolak, lakip sa mga napiktuhan ang La Paloma Subdivision sa Tisa, Katipunan Street sa Labangon, Bonifacio Street likod sa Zapatera Elementary School, MG Quinco ug ang Tinago. Lakip usab ang Sabiliano sa Punta Princesa, Sitio Sacred Heart sa Labangon, Ayala Axis Road, atubangan sa E-Mall, Sitio Laray sa Panagdait, Kinasang-an Tagunol ug Basak Pardo, lakip ang Sitio Kawayan sa Guadalupe. Padayon usab ang pagmonitor sa otoridad sa uban pang lugar nga nakasinati sa pagbaha. Gawas sa pagbaha gikataho usab ang usa ka landslide sa Miramonte, Barangay Pitos, nga gisubay sa mga responder aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Bantay Balita. Alas 7:09 sa Kabuntagon, maing pagpaminaw, maing pagtanaw. Chris Carr Malunhaw, ang CEO sa Baix. Good morning, Elite Crystal. Good morning, Konsehal Ernest Herrera. Konsehal Gilbert Solon Coyos. Good morning. Gumikan sa kusog kayo nga uwan kagahapon, gibaha ang La Paloma Village sa Tisa dito sa may Sitio Cacao. Tungod sa pagsaka sa tubig, naapektuhan ang mga residente ug ang pag-agi sa mga sakyanan sa maong lugar. At trending ang maong balita, tumikan kay dunay mga dagko nga mga utang ang nangaanod ug naglisod og labang ang mga residente. Usas mga nakita nga milutaw mao ang e-bike. Diin-igo na lang nangatawa ang mga nagtanaw og imo na lang gihimong kalingawan ang problema bisan pa sa kalisod nga ilang nasinati. Atong oras alas 7:11 sa Kabuntagon, modawat ang report gikan sa atong kauban sa gawas. Governor Pamela Pam Bariccuatro misagop sa health program nga gianunsyo sa presidente. Detalye sa mong balita, padagat pinagi sa ato ang kauban kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, gisagop ni Cebu Governor Pamela S. Bariccuatro ang mga health programs nga gipahibalo ato sa State of the Nation Address Konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug mingon nga nahiuyon sa mga prioridad sa gobyerno sa probinsya. Ilabi na nga plano niini nga maghatag og rehabilitation therapy para sa mga kabus nga Subuanon. Sa usa ka pahayag nga gipost sa official nga Facebook page sa Cebu Provincial Government, si Bariccuatro mibutyag nga iyang gidawat ang pipila ka mga punto nga gipataas sa pakigpulo nga nahiuyon sa mga prioridad sa Sugbo ug sa mga panginahanglanon sa lugar. Matud niya ang pag-atiman sa panglawas mao ang iyang prioridad
ang pagpalapad sa mga programa sa panglawas lakip ng universal healthcare, yakap ug dugang mga coverage sa PhilHealth usa ka maayong kalambuan. Gidugang usab niya nga ang mga pagpalapad sa coverage para sa rehabilitation therapy nahiuyon usab sa plano nga maghatag og rehab therapy para sa mga kabus nga subuanon. Kahinumduman mga kabantay radyo nga niadtong Lunes atol sa sona ni Presidente Marcos, miingon kini nga ang PhilHealth package para sa mga consultation sa therapy para sa mga batang adunay developmental disabilities dublihon ug ang gidaghanon sa mga sesyon sa therapy nga masakop modaghan gikan sa 90 ngadto sa 150. Subay niini kabantay radyo sa pagtambong usab ni Bari 4 sa sona sa presidente, nakadawat kini og mga pagbatikos apan matod sa gobernadora wala niya kinihatagig pagtagad ang mga pagbatikos nga iyang nadawat tungod kay nagtuo siya nga dili kini gikan sa mga tinuod nga subuanon. Samtang sa laing bahin si Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco mingon usab nga ang mga lakang para sa micro, small ug medium enterprises lakip na ang mino sa buhis, exemption gikan sa minimum nga corporate income tax ug ang sugyot nga tangtangon ang mga system loss charges nga mga mahinungdanong lakang padulong sa pagpagaan sa pinansyal nga palasunon sa mga Pilipino. Ang mamamahayag niya subay sa gipahibalo usab ni Marcos ang Kongreso nga palapdan ng income tax exemption ngadto sa mga nagakita og dili molapas og 350,000 pesos matag tuig ug tantangon ang minimum nga corporate income tax sa gagmay nga mga negosyo. Nanukad sa Heritage City Rizal inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alcuzar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:14 sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa to ang mga balita. Sa Kapitolyo gihapon, Governor Pamela Bari 4 miklaro sa publiko na ang iyang pagtambong sa SUNA isip pagrespeto sa presidente. Giklaro ni Cebu Governor Pam Bari 4 nga ang iyang pagtambong sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Hulyo 27 usa lamang ka pamaagi sa pagpakita og respeto sa Pangulo sa nasud. Matud ni Bari 4, nasayod siya sa mga pagsaway nga iyang nadawat ilabi na sa social media. Apan iyang giingon, isip kabahin sa executive branch, iyang gitahod ang posisyon sa presidente. Ipatinausab sa gobernadora na isip chairperson sa Regional Development Council sa Central Visayas o sa Regional Development Council Head Committee. Usa siya sa mga gobernador nga direktang naghatag og report ngadto sa presidente bahin sa mga programa og proyekto sa rehiyon. Gipasalamatan usab ni Bari 4 ang suporta sa nasudnong kagamhanan atol sa pag-atubang sa mga kalamidad sama sa linog ug bagyong Tino. Matod pa niya nakatabang pag-ayo sa Sugbo. Dugang pa niini tuo si Governor Pam Bari 4 siyang kadaghanan sa mga nanaway kaniya dili taga Sugbo tungod kay suma kaniya padayon ang suporta nga iyang nadawat gikan sa mga Sugboanon. Atol usab sa iyang pagbisita dito sa Metro Manila, nakitagbo siya kang Bohol Governor Aris Umintado ug San Miguel Corporation Chairman ug CEO Ramon Ang aron hisgutan ang posible nga investment ug oportunidad alang sa Sugbo ug Bohol. Nakigpulong usab siya sa Land Bank of the Philippines aron hisgutan ang mga programa alang sa mga mag-uuma ug mga loan assistance para sa micro, small and medium enterprise sa lalawigan. Ang maong pahayag ni Governor Pamela Bari 4 ihimo atol sa paghatag sa fuel subsidy ngadto sa mga benepisyaryo sa Sibunga niadtong Hulyo 29. Bantay Balita. Atong oras alas 7:16 na sa kabuntagon, mudawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. 20 ka mga doktor ang nagserbisyo na karon sa ospital sa Camotes. Ilngiga. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi ni Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Dagang salamat kabantay Ramer.
ang mga residente sa Camotes Island aduna nay mas maayong access sa espesyalisadong medical nga pag-atiman human gipadaghan sa Cebu Provincial Government ang mga doktor sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco. Matud sa mga opisyal sa Provincial Health Office, ang District Hospital aduna nay 20 ka mga doktor, lakip na ang mga espesyalista ug resident doctors nga magapamino sa panginahanglan sa mga pasyente nga mobiyahe paingon sa Minlan, Cebu alang sa espesyalisadong pag-atiman. Ang medical staff sa Hospital Gilangkuban sa duha ka surgeons, lakip na ang Chief of Hospital, duha ka anesthesiologist, usa ka obstetrician, gynecologist, duha ka pediatricians, upat ka internal medicine specialist ug siyam ka resident doctors. Sa dihang milingkod sa katungdanan, si Governor Pam Barry-IV sa miaging tuig, usa sa mga nagunang problema nga iyang nakita, mao ang kakulang sa mga doktor ug nurse, ingon man ang dili igo nga medical supplies sa mga ospital nga gidumala sa Kapitolyo. Ang pagdugang sa mga medical personnel nagtuman sa saad ni Governor Barry-IV nga ayuhon ang sistema sa panglawas sa probinsya ug pauswagon ang akses sa dekalidad nga serbisyong medikal, ilabi na sa mga komunidad sa isla nga hilit ang lokasyon. Gisugo ni Governor Barry-IV si Capital Health Consultant Dr. Neki Catalan nga modumala sa pagpalapad o pag-upgrade inabagan sa Chief of sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital nga si Dr. Rene Macario Borromeo. Matud sa mga opisyal sa panglawas aduna pay dugang nga mga plano alang sa pag-upgrade sa ospital sa Camotes aron makahatag kini og mas lapad nga matang sa espesyalisadong serbisyong panglawas. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:19 na sa kabuntagon. Padayon ta sa dugang tudling sa tong mga balita. Tabyog tas dakbayan sa Lapu-Lapu City. Gipaligon sa Lapu-Lapu City Government ang pagmonitor sa kalidad sa hangin, pinagi sa pagbutang og PM10 Air Quality Monitoring Equipment dito sa Lapu-Lapu City Hall. Nahimong posible ang maong proyekto, pinagi sa panagtambayayong sa Department of Environment and Natural Resources, Environment Management Bureau, Region 7 ug sa City Environment and Natural Resources, Consenro. Ang PM10 monitoring equipment gigamit pagsukod sa gidaghanon sa pinong abog o particulate matter ug uban pang pollutants nga mahimong magikan sa mga construction projects, emission sa mga pabrika, pagsunog sa basura ug aso gikan sa mga sakyanan. Suma pa sa Senro, plano usab sa Dakbayan nga magbutang og EBAM o Environmental Benefits Administration and Monitoring aron mas mapadayon ang pagpalambo og pagmonitor sa kalidad sa hangin. Ang maong mga datos nga nakuha gikan sa monitoring station gamiton isip basihan sa pag-ila sa mga tinubdan sa pollution ug sa paghimo og mga programa og palisiya alang sa mas limpyo ug mas himsog nga palibot sa Lapu-Lapu City. Bantay Balita. Alas 7:20 sa kabuntagon, mayong pagtanaw, mayong pagpaminaw. Elgin Olivares, Brother Jude Dinis Aguanta Jr., good morning. Good morning, Jansil Ababon Saragosa. Good morning, Sab. Atong pinaka-idol nga chef, Chef John Roses Alviola Fernandez. Good morning. Gikas Lapu-Lapu City, labyog ta paingon ngadto sa Dakbayan sa Talisay. Gikumpirmar ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga ang padayon nga pagsugwak sa tubig sa Mananga River sukad pa niadtong Martes tungod sa naguba nga pipeline nga gipanag-iya o gipadagan sa Abiho Water Corporation. Suma pa kang Mayor Gulyas base sa impormasyon ng ilang nadawat gikan sa Metropolitan Cebu Water District, ang maong pipeline iya sa Abiho Water Corporation
usa ka bulk water supplier nga naghatag og tubig sa MCWD. Gipahibalo usab nga nahumana sa Abiho Water Corporation ang pag-ayo sa nagubang pipeline suma sa pinakabag-ong update nga ilahang nadawat. Matud pa sa mayor, ilauman niya kining maghatag og katin-awan ug mupaspas sa mga sayop nga impormasyon ug espekulasyon nga mikaylap sa bahin sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:22 sa Kabuntagon. Truck nga nagkarga og mga baka nalimbuwa dito sa lungsod sa Mualboal. Nalimbuwad ang usa ka truck nga nagkarga og mga baka sa National Highway sa Barangay Bugho, Mualboal, Cebu sayo sa buntag kaghapong adlaw. Base sa inisyal nga impormasyon, natumba ang maong truck samtang nagbiyahe paingon sa destinasyon niini. Ug tungod sa aksidente, pipila ka mga baka ang nakagawas ug milayat gikan sa sakyanan. Wala pa mahibawi ang eksaktong hinungdan sa pagkalimbuwad sa truck. Wala pa usab makumpirma sa mga otoridad kung doon na ba'y naangol nga driver o pahinante. Padayon ang investigasyon aron matino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente. Bantay Balita. May pagtanaw, may pagpaminaw, makasikas. Lima ka giingong drug watch list personalities na dakpan sa buy-bust operation dito sa lungsod sa Konsolasyon. Lima ka mga giingong drug watch list personalities kon SLI ang nadakpan sa usa ka buy-bust operation nga gipahigayon sa Municipal Drug Enforcement Unit sa lungsod sa Konsolasyon, Pinagis Konsolasyon Municipal Police Station. Dito sa may Purok Lavender, Barangay Kasili, Konsolasyon. Suma sa kapulisan ang giingong target sa operasyon, mao si Richie Mayol Malazado, 50 anyos ang panuigon. Nadakpan usab ang iyang giingong kauban nga si Alex Bulan, kinsa nagpangidaron og 30 anyos. Lakip usab sa nadakpan ang tulo ka giingong customer nga giila sa kapulisan. Sa operasyon giingong na-recover ang usa ka sachet nga gidudahang shabu nga maoy gibaligya. 7 ka mga sachet nga gidudahang shabu, usa ka itom nga pouch, mark money nga nagkantidad og 200 pesos ug 600 pesos nga giingong halin sa illegal nga drogas. Na-recover usab ang tagsa-tagsa ka sachet sa idudahang shabu gikan sa tulo ka giingong customer. Matud sa kapulisan, ang tanang mga gidudahang shabu nga na-recover adunay gibanabanang gibug-aton na 10 gramos ug standard drug price niini nga mokabat ngadto 68,000 ka pesos. Ang mga nadakpan ana-ana karon sa kustudiya sa Konsolasyon Municipal Police Station ug giandam na ang mga tukmang kaso nga ipasaka batok niini. Bantay Balita. Labyog ta sa laing probinsya. Duha ka ipo-ipo ang nasigpatan nga naporma sa Laguna de Bay sa Rizal kaghapong adlaw atol sa pagporma sa usa ka kusog nga thunderstorm. Ang water spout usa ka nagtuyok nga haligis hangin nga naporma ibabaw sa katubigan ug kasagarang malambigit sa kusog nga thunderstorm. Mahimo kining peligro sa mga sakyanan ug sa mga tawo nga anaa sa tubig. Mahinoy gikataho nga naangol o namatay atol sa maong insidente. Bantay Balita. Alas 7:26 sa Kabuntagon, mayong pagtanaw, may pagpaminaw. Luna Palma, Lo Andro Napitan, o Miss Maria Nunez. Good morning. Usa ka 18 anyos nga estudyante ang gidakop human giingong mi-post sa social media og piki nga bomb threat batok sa iyang eskwelahan dito sa Lianera, Nueva Ecija. Aron matud pa sa kapulisan, makanselar ang klase.
Wa na malagyod mo absent, nang hulga pa man. Suma sa mga kapulisan, tungod sa maong post, gipadala ang Exclusive Ordnance Disposal Unit aron susihon ang eskwelahan ug masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug mga kawani. Human sa inspeksyon, way nakitang eksplosibo sa maong lugar. Sa investigasyon, giingong miangkon ng estudyante nga siya ang naghimo og post ug matod pa niya, gusto lamang niyang Y klase. Ayo usab siya og pasaylo og mihangyo sa uban nga dili sundon ang iyang gibuhat. Apan giingong atubangon sa maong estudyante ang mga kasong paglapas sa Anti-Bomb Joke Law o sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Bantay Balita. Sa probinsyas Bulacan, usa ka babay ang nasamdan human giingong gidunggab og 11 ka higayon ug gituli sa iyang silingan didto San Jose del Monte. Suma sa biktima, dako ang trauma nga nasinati nila sa iyang 3 ka tuig nga anak tungod sa maong panghitabo. Giingong nadakpan ang suspek sa usa ka follow-up operation nga gipahigayon sa mga otoridad sa General Trias, Cavite. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matino ang tanang kahimtang nga may kalabutan sa maong insidente. Atong oras alas 7:28 na sa kabuntagon. Dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Balay sa Langyaw gikawatan sa lungsod sa Dawin. Apil ang sakyanan nga gikawat. Detalye sa mong report ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat sa kabantayran sa tuwa nga balita karong butaga balay sa usa ka langyaw gisulod og gikawatan sa wala mailhing nga lalaki sa barangay Bungah lungsod sa Dawin, Negros Oriental alas 9 sa gabi Hulyo 29 ni atong Miyerkules. Ang biktima usa ka Brighty sa nasyonal 79 anyos ug usa ka Pilipina nga asawa 42 anyos og lumulupyo sa nasangpit nga lugar. Matod pa sa tawo sa kapulisan nga ang upat nga wala mailhing nga lalaki nga armado og pistola ug uban pang wala matinong armas nga nisulod sa ilang nga balay o gideklara nga tulis. Gikuha ang ilang personal nga mga butang o kwarta nga 2,000 ka pesos. Gikuha usab nila ang mga butang sa lata o mga pagkaon. Dugang pa sa pagpagawa sa lugar ilang gimaniho ang usa ka SUV sa tag-iya o gipadagan. Pagkasunod adlaw nakitaan ang sakyanan nga giabandonar sa San Antonio, Sibulan, Negros Oriental. Ang PNP Police Dawin o Sibulan nagkornit nakaron sa pagsikop sa mga suspetsado. Maron ito nakalap nga balita karong butaga kabanteran sa dilipa atong pasalamatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action na lokal diri sa probinsya sa Negros Oriental. Alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Naghatod sa atong oras alas 7:30 sa kabuntagon. Mao kato ang naglangkob sa atong mga balitang lokal. Mga commercial break sa tamang higala sa atong pagbalik detalles mga balita sa kauluhan. Padayon pa kuno nga nagdawat og mga documentary evidence ang Senate Impeachment Court. Kana og uban pang mga detalye sa mga balita sa kauluhan sa atong pagbalik human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Please stand by. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health.
At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salins Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Atong oras alas 7:35 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Padayon ta sa tuang mga balita. Aritas detalles mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Padayon nga nidawat og documentary evidence ang Office of the Clerk of Court sa Senate Impeachment Court isip kabahin sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Subay kini sa pagtuman sa mga subpoena nga gi-issue sa Senate Impeachment Court alang sa pagkuha og financial records ni Vice President Duterte ug sa ihang bana nga si Attorney Manisis Carpio
ug sa 19 ka mga negosyo nga nalambigit sa maong sabpuina. Sa laing balita, miuyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag og otorisasyon aron mabuksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte suma sa usa ka report sa usa ka pamantalaan. Base matud pa sa mong report, nakadawat na og authorization ang Bureau of Internal Revenue aron isumiti ang tax record ni Vice President Sara ngadto sa Senate Impeachment Court isip kabahin sa nagpadayon nga impeachment proceedings. Wa pagipadayag sa mga otoridad ang dugang detalye bahin sa sulod ug sa mga record unsang paagi kini gamiton sa impeachment trial. Bantay Balita. Alas 7:37 sa kabuntagon, may pagpaminaw, may pagtanaw. Randy Santisas. Pagpaminaw sab ngadto kang Jess Cortez. And good morning, John Rambos Mindanao. Kumbati. Wala pa'y opisyal nga komento gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte kalabot sa pag-aprobar ni Pangulong President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpagawa sa Bureau of Internal Revenue tax records sa Vice Presidente ug sa ihang bana nga si Attorney Manisis Carpio. Ang maong mga record gilauman nga isumiti sa Senate Impeachment Court isip kabahin sa nagpadayon nga impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Department of Labor and Employment gikasubo ang pagpahunong sa 85 pesos nga wage hike sa National Capital Region. Gikasubo sa Department of Labor and Employment kondole ang desisyon sa korte nga ipahunong sa pagkakaron ang implementasyon sa 85 ka mga 85 pesos nga aumento sa minimum wage nga sweldo sa National Capital Region. Matud pa ni Labor Secretary Francis Tolentino, nag-uol siya alang sa mga trabahante nga maapektuhan sa maong desisyon. Apan bisan pa man ini iyang giingon na mutuman gihapon ang dole sa kamanduan sa korte. Ang pahayag ni Tolentino gisunod sa pagkumpirma nga gitugutan sa Pasig Regional Trial Court ang petisyon sa Radion Trading and Construction Corporation ug R2 Builders Incorporated nga nangayo og status quo ante order aron ipahunong ang pagpatuman sa 85 pesos nga minimum wage increase sud sa National Capital Region. Bantay Balita. Gibutyag sa Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA nga ilang nadiskubrihan nga dunay giingong nagsabutahi sa pipila ka drainage system sa Metro Manila nga gituhang mao'y hinungdan sa pagbaha sa ubang mga karsada. Suma pa kang MMDA General Manager Nicolas Torre III, ilang nakitaan nga dunay mga kanal ug agianan sa tubig nga gituyo kunong abungan gawas sa mga basura. Nakakuha usab ang MMDA ug mga bato ug ubang mga butang nga matud pa niya walay angay nga hinungdan nganong anaa sa drainage system. Matud pa ni Torre, makapahibulong nga human sa ilang declogging operations adunay mga lugar nga kalit lang usab mabahaan. Gidugang pa niya nga ilang gitan-aw ang posibilidad nga dunay mga tao nga nakabenepisyo o nang inabuhi pinaagi sa pagpabaha bisan pa sa padayon na ilang investigasyon. Bantay Balita.
May pagawas og pamahayag si Vice President Sara Duterte nga nagbasol sa usa ka news organization tungod sa iyang giingong deliberately splice and misleading video sa iyang pakigpulong didto sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands niadtong Miyerkules. Ang maong isyu may kalabutan sa iyang pahayag bahin sa giingong seryosong kahimtang sa gun violence sa Pilipinas. Sa iyahang speech, miing butyag si Vice President Sara Duterte nga siya makahire og gunman na magkantidad lamang og 5,000 ka pesos aron mapatay ang mistress sa iyahang bana. Sa iyang opisyal nga pahayag, giingon ni Duterte nga ang usa lamang kini kabahin sa iyang gisulti ang gipagawas og wa i-appeal ang pasabot nga misunod niini. Namatod pa, nakahatag og sayop nga impresyon ngadto sa publiko. Bantay Balita. Department of Education nakigalayon sa Go Kung Way Brothers Foundation aron masulbad ang kakuwangan og classrooms. May pirma og kasabutan ang Department of Education ubos sa pagpanguna ni Education Secretary Sani Angara ug ang Go Kung Way Brothers Foundation Incorporated aron magtukod og dugang mga classrooms pinaagi sa Adapt a School program. Ang maong panagtambayayong nagtumong sa pagpakunhod sa kakuwang sa mga classroom o pagpalambo sa kalidad sa pagkaton pinagi sa pagtukod og luwas, hapsay og angay nga mga pasilidad labi na sa mga eskwelahan nga labing nanginhanglan. Gitambungan ang ceremonial signing sa mga opisyal o kawani sa Department of Education ingon man sa mga representante sa Go Kung Way Brothers Foundation. Alas 7:43 sa Kabuntagon, sugda na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagtuon sa mga petisyon alang sa dugang plitihan nga gisumiti sa 5 kadagkong transport group. Ang maong petisyon gidasig sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ug sa nagkataas nga gasto adlaw-adlaw nga operasyon sa mga public vehicles. Sa pagkakaron, pagasusihon pa sa LTFRB ang mga petisyon aron matimbang ang epekto niini sa mga driver, operators ug sa publiko nga nagsalig sa pampublikong transportasyon. Bantay Balita. Miabot na ngadto sa 19.7 trilyones ka pesos ang sovereign debt or utang sa Pilipinas sa unang katunga sa tuig 2026 suma pa sa Bureau of Treasury. Mas taas kani og 2.80% o mukabad sa 519.8 bilyones kumparar sa 18.55 trilyones nga naitala sa katapusan sa Mayo tuig 2026. Padayon nga gisubay sa mga economic analyst ang pagsaka sa utang sa nasud ug ang posibleng epekto niini sa kahimtang sa panalapi sa gobyerno, paggasto sa estado ug sa ekonomiya sa umaabot nga mga bulan. Ang sovereign debt mao ang kinatibuk ang utang sa nasud nga gigamit sa gobyerno aron mapunduhan ang nagalain-laing programa, infrastruktura ug uban pang gastuhan sa estado. Bantay Balita. Alas 7:45 na sa Kabuntagon. O karon arita sa detalye sa atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Estados Unidos mihatag og hangtod 58.62 bilyones dolyares nga kontrata alang sa paghimo og mga Patriot missiles. Gi-award sa US Army ngadto sa Lockheed Martin ang usa ka kontrata nga nagkantidad og hangtod 58.62 bilyones dolyares alang sa produktong Patriot Advanced Capability Missile Segment Enhancement.
gahuma sa US Department of Defense ang maong kontrata kabahin sa pagdugang og pag-ilis sa mga missile nga nagamit sa militar sa Estados Unidos sa kasamtangan nga operasyon niini. Lakip ang paggamit batok sa Iran. Matud usab sa report, nakagasto na ang Estados Unidos og mokabat 25 bilyones dolyares atol sa miaging duha ka buwan nga operasyon sa militar. Giingong misamot pag-usab ang tensyon sa panagbangi sud sa bulan sa Hunyo ug Hulyo. Padayon karon nga gibantayan sa international community ang kalambuan sa rehiyon samtang nagpadayon ang tensyon tali sa mga nasod nga naapil sa panagbangi. Bantay Balita. Alas 7:47 sa Kabuntagon, arita sa ato ang balita sa kahimtang sa panglawas dinhini sa ato. Bantay Balita ngayon, Health News. Kaso sa dengue sa Cebu City misaka ngadto sa 1298 na po ang namatay. Misaka ang kaso sa dengue sa Cebu City karong tuiga. Diin 1298 ka kaso na ang naitala gikan sa Enero hangtod Hulyo. Mas taas kumpara sa kaso sa susamang panahon niadtong miaging tuig. Bisan og nagsugod na og ginahinay og ubos ang ihap sa mga kaso, human kini miabot sa pinakataas nga level sa ulahing bahin sa Hunyo. Padayon gihapon nga gibantayan sa mga ospital sa panglawas o gimonitor ang sitwasyon sa datos hangtod Hulyo 18. Napo katawo na usab ang namatay tungod sa dengue. Ang Guadalupe mao gihapon ang barangay na pinakadaghang kaso nga 80. Gisundan sa Basak sa Nicolas 64, Lahog 57, Labangon 53, Tisa 48, Mambaling 44, Kalunasan, Punta Princesa, Pasil, samtang 34 ka kaso matag usa nga natala sa Kamputhaw, Dulho, Kiyot ug sa Barangay Talamban. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, Special News. Good morning, Desiree Plasibi. Gibandalan ang rebulto sa mahal nga Birhen Maria ug ang outdoor altar sa bantog nga Marian Shrine duol sa St. James Church dito sa Bosnia. Base sa mga report, gibubuan og itom nga pintura ang rebulto, gisunog ang bahin sa gawas nga altar. Dating gipahibalo, mahigayon ang investigasyon ang mga otoridad nga misangpot sa pagkasikop sa usa ka suspect. Sa pagkakaron wa pagipadayag sa kapulisan ang posibleng motibo sa maong insidente ug padayon pa nila kining giimbestigar. Bisan pa sa nahitabo, nanawagan ang Simbahan Katoliko sa mga magtotoo nga magpabiling malinawon, ampuan ang nakasala ug ipatuman ang espiritu sa pasaylo imbis sa kasuko. Alas 7:50 sa Kabuntagon. Arita sa to ang balita sa paugnat sa kusog. Padayon ang kadaugan sa Team Falcons Philippines. Human nilang mapildi ang Team Vitality sa score nga 3-1 nga serye aron makasulod sa semifinal sa Mobile Legend Bang Bang Mid-Season Cup sa Esports World Cup nga gihimo sa Paris, France.
nagpakita og lig-on nga performance ang Team Falcons batok sa European squad. Tugot kanila pag-abanti sa sunod nga hugna sa international nga torneo. Ispoko mo ka na, duwa-duwa lang ka og Mobile Legend, abot kag Paris mag-represent sa Pilipinas. Di pa ni Bisis Dongkino, na varsity na siya ni. Torne siya tuburan mo kumpit. Good morning, Honorable Desiree Plasibi. Alas 7:52, aritas mga balita sa showbiz. Daghang nagpaabot ani. Detalye sa ato ang showbiz news, ipadangat pinagi sa ato ang kauban, kabantay Grace Baquero. It's a showtime gipatawag sa MTRCB. Masuspenso ka ha? Gipatawag sa Movie and Television Review and Classification Board ang mga producer sa It's Showtime tungkol sa reklamong racist ug mga komedya nga dili haom sa noontime show. O sa niini mao ang ilang Merimar skit sa laro-laro peak segment diin gibugwakan og tubig device kanda ang naong ni Baby Dolls member Juhaira o giingnan nga anong nangyari sa iyo? Bakit nagputi ka? Nakadawat-sap og reklamo ang MTRCB sa giingong lugaw scene nga naglambigit gihapon ni Vice Ganda ug sa iyang partner nga si Ayon Perez. Ang closed-door meeting sa It's Showtime ug MTRCB gihimo kagahapon sa buntag. Apan walay official statement o final resolution ang MTRCB kung unsay ilahang desisyon. Para sa good news, Someone Someday, most watched show sa Netflix Philippines, Singapore ug Malaysia. Gisugat dayon og grabing kalampusan ang comeback teleserye nilang Catherine Bernardo, James Reid ug Maha Salvador. Human nag-premiere ang Someone Someday, isip most watched show sa Netflix Philippines, sunod lang sa 12 ka oras. Pasuksap ang maong serye sa listahan sa top 10 most watched shows sa Singapore ug Malaysia. Ang ilang premiere showing netong Lunes, Hulyo 27, nitala og 334,170 peak concurrent viewers sa YouTube. Trending topic sab sa mga netizen nga refreshing ang istorya. Sa pilot episode, gipalaila ang lig-on nga friendship sa mag-BFF nga silang Billy, gidala ni Catherine, ug Jordan, gibadala ni James. Labi na dihang wala nito nga ha sa iyang pamanhunon nga si JC De Vera sa mismong adlaw sa ilang kasal kay ni kuyog ug laing babae. Gipakita sab sa mga episode ang pagkamapinanggaon nga ate ni Billy nga himuon ang tanan alang sa iyang igsuon nga si Oliver, gidala ni Migs Casimiro nga may sakit na diabetes. Ang gikahinaman karon mao ang pagsulod sa misteryosong karakter ni Maha Salvador. Ang Someone Someday makita gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8:45 sa gabi sa All TV2, TV5, A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube o Facebook ug TFC. Makita ni sa 72 ka oras in advance sa Netflix o 48 ka oras in advance sa iWant. O mao ka na ang naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw. At ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero. Maayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghan kayong salamat kabantay Grace Baquero alang sa imuhang mga showbiz news. Naghatod sa tungoras alas 7:56 na sa kabuntagon. Maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Idrich Barriercal, good morning. Sa katapusan arita sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Usa ka low pressure area or LPA inubanan sa habagat mo'y nagpadayon nga nagdala og lapad nga pag-uwan sa Visayas ug Mindanao sugod pa niadtong hapon sa Huwebes. Tungod
Tungod sa padayon nga pag-ulan, nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar sa Cebu City ug Mandawi City nga naapekto sa pagbiyahe sa mga residente. Sa pagkakaron, ubos pa ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo ang maong LPA ug wa kini direktang kalabutan sa Super Typhoon Dolphin nga naa pa sa halayong sidlakan sa Guam ug padayon nga gibantayan tungod sa posibleng epekto niini sa habagat sa umaabot nga mga semana. Gimonitor ang bagyong Dolphin nga posibleng modapli sa amihanang bahin sa Philippine Area of Responsibility pero sunod semana. Suma sa pahayag sa Pag-asa kung mosulod ang bagyo sa Par, pagapanganlan kini og bagyong Luis. Sa pagkakaron wala pa gilauman ang nga direktang muigo kini sa Pilipinas. Apan base sa pinakabag-ong weather models, tungod sa posibleng pag-usab sa agi sa bagyo, mahimo kining makapalig-on sa habagat sugod sa Martes, Agosto 4 nga posibleng magdala og dugang ulan ilabi na sa Western Visayas. Samtang sa Agosto 6, posible usab nga masinati ang padayon nga pag-uwan-uwan sa kasagpang bahin sa nasod tungod sa epekto sa habagat. Dugay-dugay pag yun ita makasinati aning pag-init dong kinon. Sunod-sunod mang LPA. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon, mao'y hingpit nga nagtapos linyadas atong mga balita dinhis atong tulumanon. Bantay balita ngayon. O kato naglangkob sa itong mga balita. Ining adlawng Biyernes, pizza 31 buwan sa Hulyo. Sangan sa kinatibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Atong pasalamatan atong mga kauban di ay may padangat sa ilang mga report gikan sa gawas. Kabantay Ray Pasaporte, Kabantay Ray Alquizar, Kabantay Alan Flor Rosete, Kabantay Grace Baquero. Tangan sa kanitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Nakuluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Ato mga balita dahil karong buntaga hinikay gikan sa ato ang lawak balitaanan. Pinagi sa ato ang kauban Kabantay Fred Litihil. Atong technical partner di sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. At ang imusunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carrillo. Good morning, Sergeant Reiko. Sangan sa kanitibuk ang Puwersas Bantay Radio Cebu. Hinighapon ninyong ubos nga lagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw. Happy weekend kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.